Nalalapit na ang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Etong SONA na to, panglima niya na to. Panglima na nagagraduan siya ng ating mga kababayan. So far, ang ating mga kababayan komportable at kontento naman sa pamamalakad ni PBBM. Masaya naman ang bawat ng mga Pilipino sa mga ginagawang proyekto ni PBBM. Pero syempre, wag natin tanggalin yung mga DDS, mga konti lang naman yan na mga nalulungkot at naaasar kay PBBM. Konti lang naman yan siguro, hindi naaabot ng 1 milyon yung mga DDS na yan, diba? Pero dito sa nalalapit na SONA ni PBBM, muli siyang huhusgahan ng taong bayan. Kung ano-ano na ba ang mga nagawa niya. May mga nagawa na ba si PBBM pagkatapos nung huling SONA niya nung nakaraan? Oo naman. Di ba sinabi niya ron? Mahiya naman kayo. Ito ay tungkol sa flood control. Ano nangyari after 1 year? Ayun, nakulong ang mga buhaya. Nakulong yung mga big fish. Nakulong yung mga tao na nagnakaw sa taong bayan. Andyan na yung mga kontraktor, yung mga engineer, at yung ibang mga politiko na sinasabi na mga nagnakaw daw at nagsamantala sa pera ng taong bayan. Yan ang pinaka-resume ni PBBM dito sa kanyang ikalimang SONA. At syempre, huwag natin aalisin yung kaliwat kanang infrastructure na pinapagawa ni PBBM. Andyan na nagpapagawa ng tulay, nagpapagawa ng kalsada, nagpapagawa ng mga silid-aralan, at nagpapagawa ng mga infrastruktura na papapakinabangan ng taong bayan. Hindi tayo nang bobola, hindi tayo nang uuto, kasi ito ay nababalita at napapanood ninyo. Pinapakita ko lang dito sa vlog ko na si PBBM ay napakaraming nagawa sa loob ng 1 taon niya na panunungkulan. At syempre, hindi lang rin yan. Yung paglaban niya sa droga, paglaban niya sa kriminalidad, matagumpay na matagumpay din ang gobyerno ni PBBM. Although hindi naman talaga mawawala lahat yan, kasi imposible rin namang mawala yan, at least kahit papaano, mas mataas ang huli ng droga ni PBBM kaysa sa panahon ni Digong na sinasabing galit daw sa droga. At yung kriminalidad, tandaan natin, nung panahon ni Digong, yung EJK, 30,000 namatay. Ngayon, sinasabi mismo ng kapulisan na mas ligtas ngayon ang Pilipinas kumpara nung mga nakaraang taon, which is totoo naman. Kasi etong mga datos na to, hindi naman to inimbento ng mga pulis. Ito ay record nila sa kanilang mga ahensya na batay sa nangyayari sa salansangan. Siyempre, ikukumpara nila yung mga krimen ngayon sa krimen ng mga nakaraang taon at masasabi nila na mas ligtas talaga ngayon ang Pilipinas kaysa dati. At yan ay bibigay ni PBBM o ire-report ni PBBM sa taong bayan. At syempre, huwag natin kakalimutan yung mga tulong ni PBBM sa mga magsasaka, na binayaran niya yung mga utang ng mga magsasaka, binigyan niya ng lupa yung mga magsasaka. Yan ang hindi nagawa ng ibang mga presidente. Kasi nga si PBBM, hindi siya magnanakaw. Lahat ng pera ay binibigay niya sa taong bayan at hindi niya ibinubulsa. Hindi gaya ng iba, umamin na magnanakaw. Hindi lang basta magnanakaw, maraming nanakaw. Kaya sa nalalapit na SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, panoorin natin siya, husgahan natin siya, graduhan natin siya, at tingnan natin kung nagawa niya ba yung mga pinangako niya nung nakaraang taon. Pero ako na nagsasabi, malamang sa alamang, mataas ang grado ng taong bayan dito kay PBBM. Alam niyo kung bakit, Kasi kumpiyansa sila sa naging trabaho ng ating presidente. Ikaw, anong masasabi niyo? Comment down below. Salamat.